Pinagpalang umaga sa inyo lahat, higit sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayo? Sumamba sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Nalakot ko kayo lahat. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yan to God. Hallelujah. Yes, Father Lord Jesus. Tunay nga, O Diyos, Ikaw ang sasambahin namin sa oras na ito, Ama. Patuloy mo pakalinisin ang aming puso at isipan mo, Ama. Upang malaya kang kumilos, O Diyos, sa oras na ito, O God. Lord, patawarin mo kami, O God, sa lahat ng kakulangan namin, sa lahat na nasubuhan mo sa aming buhay. Magila ka, Panginoong Jesus. Yes, O God. Hallelujah. Oo nga po, Ama, tuloy sumama, O God. Para na sa amin sa oras na ito. Mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng iyong gawain, O God. Sa lahat na iyong gagamitin at tayo, O Diyos. Sa oras na ito, O God, upay kay purihin, O God. Hallelujah. Sa guitarist drum, O God. Sa MC, O Diyos. At sa backup, O God. Hallelujah. Sa song leader, O Diyos. Hallelujah. Lalong-lalo na po, O Diyos. Sa magdadala ng iba't ibang salita, O God. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong likuran, O God. Ibaba mo kami sa iyong paanan, O God. Pagharian mo, O Diyos, ang aming mga buhay, O God. Upang maging kalugod-lugod, O Diyos. Hallelujah. Ang aming pagsamba sa iyo, O God. Yes, O Jesus. Patuloy mo, Diyos, ipuin ang makakarinig na yung mga banal mong salita, O God. Itimo mo sa aming puso at isipan ang iyong mensahe sa oras na ito, God, sa araw na ito, God. Ikaw nga po ang mga tunay, O God, dahil mo naman muna, O God. So, Jesus, dapat ka, Panginoon, na aming sambahin at pasalamatan. Kagilais sa pangalan ay mahal at Panginoon. Ang lahat ay magsabi na, Amen, Hallelujah! Magagalak tayo sa ating Diyos, sa oras na ito, Amen, Hallelujah, Jesus! At sinaturagan ko po ang mangyayinan sa awitin. Tapos mahal na Panginoon, si Juan. Praise, Amen, Hallelujah! Handa na po mga puri ang buhay po ng bawat isa. Tuloy nga po magalak po tayo. Hallelujah, pakita po ng mga smile. Amen natin sa ating mahal na Panginoon. Tuloy nga po dapat malungkot sa mga oras nito tayo. Walang iba kundi ang Diablo. Tayo po mga anak ng Diyos ay magsaya. Tuloy nga pinalaya po tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y umawit sa Diyos.
Ilang biyaya, Thank you, Lord, kami pinalaya. Mula sa bihat na kasalanan, pinatawa naman, pinatawa, pinagpala mo bawgal, walang lubusan. Ilan pa dakilang biyaya, woo! Dakilang biyaya, oh, kami pinalaya mo, God. Mula sa bihat ng kasalanan, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigilan, hindi mapipigil ang pagsama sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay masasaya. Jesus, napupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, napupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, napupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Yes, oh God. Ikaw lamang nag-iisang Panginoon, O Diyos. Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago pang lahat po tayo magpikit at magtaas ng ating pong dalawang. Diyos ka sa aming Panginoon.
Wala nang kapantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ko, ipainig ang nais ko, isang paulan. Ikaw ang pinakadakila sa mundo. Ikaw ang hari at mahal sa tulad namin, Panginoon. Ginawa mo lahat, ginawa mo lahat. Ang pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang papantay ang mapantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ko, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ang sa amin. Sa lahat ng oras, bigyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, bigyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, aming kamay. Sulihan, aming kamay. Sabihin po natin, O Diyos, O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mga, ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantayogan, wala nang papantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ko, iparinig ang nais ko. Isang pa, O Diyos, O Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas.
Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, let us worship Lord. Dakilain ka, Yes, Lord God, minsan pa, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa dakilang biyaya, dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal mo sa buhay po ng bawat isa. Ama, sa mga oras po na ito, wala po kami ibang paparangalan, wala po kami ibang pasasalamatan, itataas, itatanghal, Panginoon, sa mga araw na ito, Lord, kundi Ikaw, Panginoon na Diyos, ng lahat, Panginoon. Ama, kaya sumayo po ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Naranasan niyo ba ang presensya natin Diyos? Amen. Hallelujah. Napakasarap na manatili sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung pagpapala ng ating Diyos sa ating puso, kung paano niya tayo pinatawad, hihimayin niya tayo kung paano tayo nilinis. Binigyan ng kagalakan ng ating mahal na Panginoon. At ngayon po ay naniyahan ko po si Sister Pebby upang ihayag ang sa giving or offering. Praise God! Hallelujah! Sa pong pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. At tunay nga tayo po'y nagagalak na muli po tayo nakarating sa lugaring po ng Mono Chapter. Amen! At tunay nga blessed na blessed po tayo sa buhay po ng mga kapatid po natin dito. At tunay nga patuloy po tayong naglilingkod. Amen! At patuloy na umaasa sa ating mahal na Panginoon. Amen nga, wala po tayong ibang aasahan kundi ang ating Diyos. Amen po ba? Yamang tunay nga pagdating po sa tao, may limitasyon, ngunit sa Diyos ay wala pong limitasyon. Amen. Kaya po sa umagang po ito, tunay nga patuloy po natin buksan ang ating mga puso, ang ating mga isip, sa larangan po ng pagbibigay. Amen. Tunay nga, ang pagbibigay ay hindi lamang po utos ng Diyos. Amen. Kundi ito po ay mula sa puso po ng Diyos. Sino po naniniwala dito na ang pagbibigay ay mula po sa puso ng Diyos? Amen. Dahil po ang pagbibigay, yamang pong lagi na po siyang sinasabi, lagi na po siyang ipapahayag, na ituturo po sa bawat Sunday service, na ang pagbibigay po ay hindi po utos ng tao, kundi utos po ng Diyos. Amen. Kaya nga po, tayo inuutusan na magbigay, hindi po para sa ating mga pastors, amen, hindi po para sa mga full-time, hindi po para sa kahit sino mang tao. Pero ito po ay tanda po ng ating pagsunod at buong pusong pagmamahal sa Diyos. Kaya po tayo nakakapagbigay dahil mahal po natin ang Diyos. At naniniwala po ko na hindi po tayo kaya makapagbigay kapag unang-una ang pagmamahal sa Diyos ay wala po sa atin. Amen. Amen. Naniniwala po ba kayo doon?
kapag wala pong pagmamahal sa Diyos, wala pong kahit isa pong tao ang kaya makapagbigay. Amen. Dahil uunahin niya po yung pangangailangan po niya, yung nakikita niya po sa araw-araw, yung mga bagay na wala siya, yun yung uunahin niya. Amen. Kung wala po ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya po sa umaga po ito, lagi po tayong inire-remind ng ating mahal na Panginoon. Bakit po ba tayo narito? Bakit po ba tayo tumadalo sa mga gawain ng Panginoon? Una po dahil mahal po natin siya. At minamahal po tayo ng ating mahal na Panginoon. Salamat po dahil tinuruan po tayo sa ministeryo ng Victorious na magbigay ng buong katapatan. Amen. Hindi po tayo pumapasok at lumalabas sa ministeryo po ng Victorious na hindi po tayo natuturuan ng tama. Yan naman po ang lagi po nating daladala. Amen. Mula po tayong nakakilala, mula po tayo naka-attend po sa mga gawain po ng ating mahal na Panginoon. Doon po tayo pinaglalalim sa larangan po ng pagbibigay. Kung dati po ang binibigay po natin, ganito lamang. Amen. Inaasahan po ng Diyos sa susunod, mas mataas pa po din. Amen. Wala pong nagbigay na ngayon po hindi po ako magsasabi ng halaga sa ganitong antas ng pagbibigay, ganito. So susunod na taon, ganun pa rin. Amen. Hindi po ganon ang pangako ng Diyos. Amen. Kapag nagbigay ka, higher and higher, more and more. Amen. Wala pong nagbibigay sa Diyos na lower. Praise the Lord. Amen po. Wala pong nagbigay sa Diyos na bumaba ng bumaba. Lahat po na nagbigay sa Diyos, tumaas ng tumaas. Amen. Pinagyaman ng Diyos. Amen. Pinagyabong ng Diyos. At tunay nga pong pangako ng Diyos, lahat po na nagbigay, lahat po na buong pusong nagbigay sa Diyos, ay hindi kailanman maghihirap. Hindi kailanman mangungutang. Amen. Hindi kailanman magkukulang. Amen. Hallelujah. Lahat po yan. Dahil po sa pagbibigay po natin ng buong katapatan. Kaya po lahat po ng kayamanan nakikita po natin sa oras na ito. Lahat po ng kaya nyo pong maabot ng inyong mga mata. Amen. Ibinigay na po sa iyo ng Diyos. Amen. Kahit hindi mo pa nga sinasabi. Ibinigay na yan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Mula nung isinilang ka, alam na ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan mo. Amen. Kaya nga po sa oras po na ito, mga kapatid, huwag po natin hayaan na yung antas po natin pagbibigay ay bumaba. Kundi ang pagbibigay po natin ay tumaas ng tumaas ng tumaas ng tumaas. Amen po ba? Dahil ito po ay para sa Diyos. Dahil mahal po natin ang Diyos. Kaya po sa lahat po ng nagbibigay po sa unahan, amen. Ito po, dalhin niyo po yung pagpapalang walang katulad, walang kapalas. Sa tuwing magbibigay, mag-aabot po tayo sa offering bucket. Lagi po natin sabihin, Lord, itong binigay ko, sa susunod, mas malaki pa yung kaya ko ibigay dito. Sa susunod, mas hihigitan ko pa to dahil ganun kita higit na mahal sa kahit na anong bagay. Kaya po, glory to God. Salamat po sa Diyos at tunay ngang nagbigay po sa atin ng kayamanan, nagpala po sa atin ng walang katulad. Sa Diyos po lahat ng papuri. Kaya lahat po tayo tumayo, magalak ng bigay. Amen, hallelujah, praise God! Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at tuwaapa. Ibabalik, siksik, liglig at tuwaapa. Amen! Hallelujah! Umaapaw! Sige nga po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa umaapaw ng pagpapala sa umaga po ito. Walang labis, walang kulang,
Hallelujah, Jesus. Lahat po na nagbigay, ay extend po natin ang ating mga kamay sa offering basket. Tunay nga Diyos, wala pong anak mo ang nag-expect na hindi po makapag-abot at makapagbigay sa umaga. Lahat po ng mga puso nila, O Diyos, ay bukas ng bukas. Ang kanilang mga kamay, bukas palad pong nais magkaloob sa gawain, O Diyos. Yamang tunay nga, Panginoon, natanggap na nila, O God, iyong kapahayatan, Panginoon, na sa bawat pagbibigay po nila, Panginoon, ito na nga, hindi mo sila kailanman pagkukulang. Ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, ay binigay mo na, O Diyos. Salamat po, Lord, na tinuturuan mo kami magbigay. Yamang dahil ikaw ang aming first priority. Amen, O God. Hallelujah. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya kami nakakapagbigay sa iyo, O Diyos. Ibinibigay lang namin, Panginoon, ang pagpapala ng galing mula sa iyo, God. Kaya, Panginoon, salamat po, Diyos. Na tunay nga, Panginoon, binubuksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon. Yes, Lord. At ang pumapaw ng pagpapala wala sa iyo, ang binubuhos mo sa amin. Pagod sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming pamilya, Panginoon, kamag-anak, Yes, kaibigan, O Diyos. yes, Lord. Tunay nga lahat sila, O Diyos, mapapagpala, Panginoon, sa aming mga buhay dahil ito sa aming pagtatapat sa iyong gawain. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Na tunay nga, lahat po ng ito hindi masasayang. Amen, O God. Pagkos magiging kagamit-gamit sa iyong kumpasan, Lord, Panginoon. hallelujah. Maaabot ang maraming kaluluwa sa bawat bayan, sa bawat lugar, Panginoon, saan mang sulok ng Pilipinas, O God. Gagamitin mo ito upang maraming kaluluwa ang makapakinig na iyong banal na salita, ang makatanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tuwing ito yung gagamitin mo, Panginoon, mightily, O God, sa Victorious Miracle Jesus Ministry. Walang masasayang, Panginoon. Kaya mga lahat ng pagpapalang ito ay para sa iyo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa tunay nga, O God, sa susunod na linggo, O God, buong katapatan muli po kaming magbibigay at magkakaloob sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sumayo ang lahat ng pagpuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen, Amen. Amen, hallelujah. Patuloy na i-welcome natin ating mahal na Panginoon, banal na Espiritu na sa unang Espiritu. Kaya so, tunay na Ama, na napakabuti mo sa aming buhay. Ngayong kadakilaan, ngayong kapangyarihan, ay lubos namin naranasan sa buhay. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord, patuloy sa oras na ito. Itago mo, O Diyos, sa balapin ng pagpapalag ngayong abang alipin kung sa buhay na pagkain sa paghahalang ng Diyos. Yes, Lord Jesus.
minsan pa Jesus with God we worship you. And as we wala po kami ibang paglilingkod. Wala po kami ibang sasambin. Kundi ikaw lang. Kaya tanggapin mo ang mataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Praise God, muli po isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa sa lahat po na nandito at sa maging sa nanonood ng live video ito at sa ating nanay sa pananampalataya, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Na minsan po, muli na naman po tayong pinagtagpo na kung saan tayo na naman po ay makapag-share po sa buhay po ng bawat isa ng salita po ng ating mahal na Panginoon. Na nung mga nakalipas na araw po ay nandun po tayo sa Lipa, Batangas na kung saan tayo po ay nakasama sa pag-mission po ng lingkod ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan pa po palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sige po, tayo po ay magbuklat sa ating mga Facebook. Marahil ito po ay may nag-share na po sa inyo o narinig nyo na po sa iba. Ngunit hayaan po natin na muli po natin itong talakayan. Sabi po sa aklat ng 1 Thessalonica chapter 4 verse 13. Basahin ko po. Sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumampalataya sa Kanya. 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin
siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Praise God na ito pong salita po ng ating mahal na Panginoon ay napakapahalan po natin dahil paulit-ulit po natin itong napapakinggan. Alam naman po natin na yung mundo pong ito nagkaraos po ng nung mga nakalipas po na ano po, ng araw ng mga patay. Buti pa yung patay may araw pa po, no? Paano po kaya yung mga buhay? Na, yun po, na minsan po kasi na, ito pong lugar po ng Thessalonica ay, sa panahon po nila ay yung mga mahal po nila sa buhay na nawala po ay lubha po silang mga nagdadalang hati. Na, akala nila na yung mga kapwa nila mananampalataya o yung mga magulang, mga kapatid nila na mga mananampalataya ay wala na pong pag-asa. Kaya yung pagdalamhati po nila ay ganun na lamang po katindi. At dumating po sa point na si Apostol Pablo po ay dumating po sa lugar pong ito upang sila po ay pangaralan, paalalahanan po sa pamamagitan po ng ano po, ng salita po ng ating mahal na Panginoon. Nasabi niya nga po na sabi po dito sa una, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Na ayaw ni Apostol Pablo na yung lugar po ng Thessalonica na magdalamhati daw po katulad ng mga taong hindi sumasampalataya. Kasi para po kasi yung walang pagkakaiba yung mga taong sumampalataya at sa mga taong hindi sumasampalataya kapag yung pagdalamhati po nila parehas lamang. Kaya po sila pinaalalahanan po ni Apostol Pablo kasi may pagkakaiba sa Kristiyanong sumasampalataya sa Diyos sa Kristiyanong hindi sumasampalataya sa Diyos. Una po yung pagkakaiba po natin sa lahat ng mga tao na lahat po tayo mayroon po kanya-kanyang Diyos. Yung pagkakaiba po natin, tayo po nararanasan natin ang Diyos. Sila po, minsan binibitbit po nila yung kanilang Diyos. Yun po yung pagkakaiba. Na, dito po sa Thessalonica, ibig at nais po ni Apostol Pablo na hindi sila magdalamhati ng ganun po katindi. Kasi, pinaunawa po sa kanila ni Apostol Pablo na ano po, na kapag namatay yung isang Kristiyano, sa totoo lamang po kapag pinasa niyo po yung aklat ng John chapter 11, yung mga taong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sinasabi po ng Panginoong Diyos na si Jesus po, hindi po sila patay. Ano po yung tawag sa kanila ng Diyos? Sila po ay natutulog lamang. Amen. Kaya, kasi po, yung kung ano-anohin po natin yung Roma chapter 6 verse 23, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung pagkakaiba ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. Dahil yung mga tao na namumuhay sa kasalanan, yun po yung hahantong sa kamatayan. Pero yung mga taong sumasampalataya sa Diyos, mamatay man sila, sila po ay muling mabubuhay. Naunawaan niyo po ba? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, hindi po siya tulog, hindi po siya patay. Tulog lamang. Kaya kapag may tao kang mahal sa buhay na umuwi sa Panginoon, magalak ka. Para lamang po siya nag-abroad. Nag-abroad po siya, pumunta siya sa ibang bansa na hindi mo na makikita o makakasama pa ng mahabang panahon. Na kung saan na parang humiwalay po siya ng tirahan. Na kung saan na siya po ay kasama naghihintay. Pero kapag sumampalataya ka sa Diyos, sama-sama kayo doon, magkakasama din po kayo. Na yun po, na kinakailangan po natin na tayong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi dapat po tayo katulad po ng kanila. Kaya sinabi po ng Diyos o ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 5 verse 1 na pinalaya na daw po tayo. Na noong November 1 po na kami po ay nag-Bible study at nangaral po ng salita po ng Panginoon sa kalsada. Na pati yung yung iba't ibang church po, iba't ibang fellowship na hamon po sa ating mga buhay. Kasi sila po ay yung iba po nagkukostyum na may sungay, yung iba po dinodrawingan yung mga ano po nila, mga mukha nila, pinapapangit po nila yung kanilang mga sarili. Sayang nga po kasi di na po kami nakakapag-live po sa evangelism kasi maraming Lord. Na yun po,
na kapag kami noong November 1 po at ano po picture? 3. Nang November 1 po, yun po, lumabas po kami. Nangaral po kami ng salita po ng Panginoon. Pagkatapos po namin ng Bible study, nangaral po kami. Kaya na-late po kami noon sa gawain po. No? Kasi po, yung ibang mga church po na nakakita po sa amin, pati po sila nahamon po sa ginagawa po natin. Kasi kakaiba daw po yung victorious. Kasi yung iba po, nakikisama pa po, Halloween pa daw po sila. Na nag-costume yung iba pinapangit yung kanilang sarili. Pinangaralan po ng katotohanan. Habang paalis na po kami, tumatawag po yung ilan na mga taga 70s Adventist po ata yun yung na umiiyak po sila. Napakabanad daw po na, kasi bakit po, narinig nila yung katotohanan. Ibig sabihin, kahit pumapasok po sila sa iglesia po, di po natin pwedeng sabihin na iglesia ng Diyos o baka iglesia ng tao. Kasi kapag iglesia po ng Diyos, talagang living like Jesus po dapat talaga yun. Pag iglesia ng tao, living people. Na yun po, na kinakailangan po na tayo po, ipakita po natin yung pagkakaiba po natin sa mga tao po. Kasi kapag walang pagkakaiba po, hindi po nila tayo matatawag na Kristiyano. Na yung pagiging pong Kristiyano po natin ay hindi po, batayan po ito na pumasok po tayo sa simbahan ng Born Again Church. Yung pagiging Kristiyano po, hindi po ito base na isinilang po tayo, nakabilang na po yung mga magulang natin na Kristiyano na po sila. Yung pagiging Kristiyano po ay yung nabago na po yung buhay. Nabago na po yung ugali. Kaya sabi po dito na huwag daw po tayong mabighati. Kasi ito po ay patungkol na din po sa rapture. Na dito po na sinabi po ni Apostol Pablo na kasi yung mga taga Thessalonica po mga minamahal ay namamanglaw po sila, namimighati po sila. Kaya sila po ay pinaalalahanan ni Apostol Pablo na huwag kayong ganyan. Huwag kayong mamihagati na katulad ng mga hintil na walang pag-asa. Kasi po, kung hindi nga po nagrebelde po yung mga Israelita, wala pong kaligtasan po sa ating lahat. Yung mga Israel lang dapat pong maliligtas. Pero nang dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, ay naging pagpapala po ito sa ating lahat. Kaya sabi nga po ni Apostol Pablo na kung kayong mga hintil naligtas kayo nang dahil sa habag ng Panginoon at nang dahil sa pagsuway ng mga Israelita, huwag kayong magmarunong, huwag kayong magmayabang. Kasi bakit po? Maaari pong bawiin po ng Diyos yung kaligtasan po natin kapag sa oras na tayo po ay humiwalay sa Panginoon. Tayo daw po yung ligaw na olibo na idinugtong lamang po sa puno na kung saan maaaring tanggalin. At lalo na kapag pinaglaruan mo yung kaligtasan mo. Kaya napakahalaga po na tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos ay pahalagahan po natin yung kaligtasan na binayaran ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Minsan lang po siya namatay at kahit kailan di na muli siyang mamamatay. Na kung yung mundo po, sinelebrate po nila yung pagkamatay na mahal nila sa buhay. Tayo naman sineselebrate po natin si Jesus Christ na namatay at muling nabuhay. Kasi kapag sinelebrate mo lang yung kamatayan, di ba po, darating din po sa point na tayo po ay mamamatay at lilisan sa mundong ito. Papayag ka ba tuwing November 1 ka lang maaalala? Papayag po ba tayo na tuwing November 1 lang tayo maaalala na mahal natin sa buhay? Kasi kapag namatay tayo, o ako na lang po, fresh pa po yan, isang linggo, isang buwan, fresh pa po yan sa kanila. Pero kapag lumipas yung isang taon, 2 taon, o ilang pang taon, minsan po makakalimutan na po tayo nila. Pero po dito po sa salita po ng Panginoon, libong-libong taon na po yung nakakalipas pero naaalala pa rin po natin yung mga taong naglingkod sa Panginoon. Katulad na lamang po ni Apostol Pablo, di ba po, hindi po natin siya naubutan, hindi natin siya nakita, hindi natin siya nakausap. Di ba po,
hindi natin alam kung kailan siya namatay, pero bakit ngayon? Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po natin yung kanyang buhay. Kasi kapag yung isang taong naglingkod ng totoo sa Panginoon, hindi siya papayag na ano po, basta-basta na lamang po tayo makalimutan. Amen. Ipapakilala, ipapaalala tayo ng Panginoon, ipapaalala ng Diyos yung paglilingkod natin sa Kanya. Kasi kapag nagpakatotoo ka sa Diyos, hindi papayag ang Diyos na makalimutan ka na lamang. Naniniwala po ba kayo? Kasi ganun po tayo, pinahalagahan po ng Panginoon na yun po, di ba po, may mga kilala po kayo na nauna na sa Lord na magagaling tumugtog, umawit, mangaral, di ba po? Pero bakit minsan naaalala pa rin po natin sila? Pero bakit minsan naipapaalala pa rin natin yung kanilang pangalan kapag tayo po ay tumatayo sa pulpito? Kasi bakit po? Ganun po katindi yung paglilingkod po nila sa Panginoon. Kaya inaayaan po ng Holy Spirit na maalala po natin yung kanilang paglilingkod para po ito po ay matularan po natin. Kaya yun po yung ibig at nais po ng ating mahal na Panginoon. Na yung paglilingkod po natin ay hindi po ito basta-basta. Napakahalaga po nito sa harapan po ng Panginoon. Kasi hindi po tayo pipiliin ng Diyos kung wala po tayong halaga sa Kanyang harapan. Di po tayo pinahalagahan ng mundo, pero ang Diyos higit na pinahalagahan po tayo. Bakit po yun nasabi? Kasi bakit po? Ibinigay niya nga po si Jesus Christ, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, bumaba dito sa lupa para lang sa iyo, para lang sa iyo, para sa ating lahat. Gaano kakahalaga sa Panginoon? Di ba po? Mula sa wala, nagkamayroon po tayo. Di ba po, napakahalaga po natin sa harapan po ng Panginoon. Kaya ibig at nais po ng Diyos na kapag nakakaranas tayo ng kapagsubukan ay hindi tayo mamanglaw katulad ng mga taong nasa mundo po, na kung saan nawala daw po silang pag-asa. Bakit po kaya sinabi po ni Apostol Pablo na parang walang pag-asa? Kasi kung pag nawalan sila ng mahal sa buhay, o ng girlfriend, boyfriend, o ano pa man, ay yung parang ayaw na nilang mabuhay sa mundong ito. Di ba po, yung iba nagpapakamatay, di ba po, minsan nakikita po natin sa Facebook, yung iba nagbibigti. Yung iba tumatalon, pumupunta sa mall para tumalon lang, magpakamatay. Nang dahil sa bakit po, heartbroken, nasaktan po sila ng lubusan. Dapat po, sabi ni Apostol Pablo, hindi daw po tayo maging katulad po nila. Magkaiba daw po tayo. Yung mga tao na hindi sumampalataya sa Diyos, di nila alam kung saan sila lalapit o sino yung tatawagan nila. Pero yung mga taong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, alam nila kung sino yung tatawagan nila at alam nila kung sino yung lalapitan nila. Ano yung sinabi ng Mateo 11 verse 28? Lumapit kayo sa akin. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala mo sa Kanya yung lahat ng inyong, alalahanin sa buhay, sapagkat siya daw po ay nagmamalasakit. Kaya, napakahalaga po yung pagbabasa po natin ng salita po ng Diyos. Kasi, sa oras na nagkaroon po tayo ng pagsubok, yung salita po ng Diyos, yung yung hahawakan po natin. Yung salita po ng Diyos, yung mag-i-encourage po sa atin. Dito sa mundo, kapag nalungkot po sila, kasi lahat naman po tayo siguro naging worldly muna. Na, di ba po kapag nakaranas po tayo ng problema o nasaktan po tayo, ano po yung kanta yung pinapakinggan natin? Edi yung mas malulungkot pa. Edi pag napakinggan natin yung mga kantang mas malulungkot, edi mas lalo tayong nalulungkot. Kasi yung presensya ng kalungkutan, yun rin po yung nararamdaman po natin. Pero nung tayo po dapat sa Panginoong Hesus na, ako po kapag nalulungkot po tayo, kinakanta ko po praise. Ayaw ko po minsan ng worship, gusto ko praise. Kasi gusto ko tumalon, sumayaw, lumundag. Kasi bakit po? Kasi kapag sinang-ayanan mo yung kalungkutan, may talagang magiging malungkot ka. Pero kapag yung patugtugin mo yung mga praise po dyan, mapapasayaw ka na lang at yung kalungkutan mo, makakalimutan mo na lang. Pero kapag ikaw nalulungkot ka, malungkot pa rin yung pinapakinggan mo. At kapag pinakinggan mo yung worship song, i-encourage ka po nito. Di ba po? Pero kapag
worldly ka, pinakinggan mo yung mga malulungkot talagang mga tugtugin, ay malulungkot ka pa. Akaumantong pa, magkaroon ka pa ng stress, ma-depress ka at maantong ka sa kamatayan. Kasi bakit? Ikaw yung gumagawa ng dahilan para sa ikakapahamak mo. Kaya kinakailangan tayo po na naturuan na po ng salita ng Diyos, na pinaalalahanan na po ng Diyos, kinakailangan po natin na sa Diyos lang po tayo unang lalapit. Kasi, yung isang malagong Kristiyano, mapapakita niya po sa Panginoon kung gaano siya katata, kung gaano niya kamahal ang Diyos kapag nakaranas po siya ng pagsubok. Na kapag nakaranas yung isang matatag ng Kristiyano ng kapagsubukan, alam niya at malinaw sa kanya kung saan siya lalapit. Pero kapag yung isang Kristyanuhan lamang, di niya alam kung saan siya lalapit. At hindi niya din alam kung kanino niya sasabihin yung nararamdaman niya. Kasi pag malungkot po tayo, aminin natin sa hindi pwede po natin ipakita sa ating mga labi na masaya po tayo. Sa pamamagitan ng pagngiti at pagtawa. Pero ipapakita ng puso po natin yung kalungkutan po natin. Magmimistulang bibig yung mga mata po natin kapag malungkot po tayo. Sa ayaw at sa gusto mo luluha ka. Nagmimistulang bibig ng puso natin yung mga mata po natin pag nasasaktan po tayo. Naniniwala po ba kayo? Kasi minsan po kahit ayaw po natin umiyak pag nasasaktan po tayo, yung mga mata po natin o yung luha po natin, bigla-biglaan na lamang pong lumuluha. Kahit ayaw banggitin ng labi po natin na nasasaktan po tayo, pero pinapakita ng mga mata po natin na nasasaktan po talaga tayo. Minsan ng ating mga kilos, ayaw na nating makausap, ayaw nating makasalamuha yung iba. Ako nga po pag nakakaranas po ng kalungkutan, yung ginagawa ko, humihiwalay po ako sa church. Umahanap po ako ng lugar na kung saan po, doon po ako magiging payapa. Na pag nakahanap na po ako ng isang lugar, magbabasa na po ako ulit ng Bible. Hindi ko po dala itong Bible ko, pero yung cellphone ko po, marami po siyang Bible. Kasi bakit po? Kasi minsan po, hindi naman po natin mabuklat sa sasakyan yung Biblia po natin. Pero yung cellphone po natin na lagi po nating daladala, doon po tayo nagbabasa po ng salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga pati cellphone natin may Biblia. Kasi para kahit saan po tayo magpunta, kahit di mo dala yung Bible mo sa ito po, na pwede ka pa rin makapag-share. Kasi bakit po? Dala mo yung salita ng Diyos, nakaregister na sa isip mo, sa puso mo. Kaya kinakailangan na tayo pong lahat na kapag nakaranas po tayo ng kalungkutan, ay alam natin kung kanino tayo unang, hindi po pangalawa, kundi unang lalapit, unang tatawagan, unang susubungan. Kasi ako po, pag una ko pong pinupuntahan, doon po ako sa hagdan. Pag gusto ko na mapag-isa, doon po sa second floor, doon po sa hagdan. Doon muna po ako. Kapag na-relax na po tayo, aalis muna po tayo ng panandaliang oras. At paggabi na po, babalik na po tayo. Minsan po doon sa rooftop na engineer, doon po tayo nagmumuni-muni. Lumuluhod po tayo, wala po tayo pakialam kapag may umakyat. Minsan po, di ko po alam kung may naabutan na po tayo doon na umiiyak, nakaluhod po tayo, nagpe-pray po tayo doon sa rooftop. Kasi bakit po, kapag hinayaan mo kasi mapayapa ka muna bago. Pero po, minsan di mo na may pag-share yung problema mo sa kapwa mo. Kasi bakit po, sa Panginoon, nakarelease ka na eh. Kasi kapag nabigatan na yung puso mo, kinakailangan mo nang tumakbo sa presensya ng Diyos para ibigay ito sa Kanya. Kasi baliwala yung Bible verse na memorize mo o binigay sa iyo ng Diyos kung hindi mo ito, lalakaran. Paniniwalaan. Kaya, nung nalaman po natin yung 1 Peter 5:7 na ipag-ibigay sa Diyos yung lahat ng alalahanin sa buhay, yun po yung ginagawa po natin. Yung na-hospital nga po yung magulang po natin, hindi tayo naging kabado. Yung relax lang po tayo. Kasi bakit po, alam natin kung kanino tayo lalapit. Pag nawala, isunod naman yun. Di ba po? Kasi bakit po? Kapag alam mo kung saan patungo yung mga mahal mo sa buhay, hindi ka masasaktan ka, pero hindi ka mamimighati ng lubusan.
Eh, nung namatay po yung lolo ko sa side po ng papa ko, di ko alam kung bakit di na po ako umiiyak. Yung ginagawa ko doon ko lang. Minsan po, palit-palitan po kasi kami noon ng mga apo niya po yung nagbabantay. Napalit-palitan po kami noon nagbabantay. Na di pa naman po tayo ng ganun kalago na Kristiyano, pero di po tayo umiiyak kahit pero nung nasa ano na po, medyo napaluhan na po tayo ng konti. Pero yung sakit po ba, hindi po ganun kasakit. Pero nung naunawaan na po natin yung salita po ng Panginoon, alam po pala natin kung saan patutungo yung mga mahal po natin sa buhay. Na kapag nagpakatotoo ka sa Diyos, ang Diyos ay mas higit na totoo na gagawin niya yung mga pangako niya. Kasi wala pong gagawin ng Diyos maliban po ba siya po ay nangako. Kaya yung mga pangako ng Diyos, kinakailangan po natin pang hawakan. Dahil kapag pinaghawakan po natin ito, ang Diyos po ay kikilos sa ating mga buhay. Sabi po sa kasunod po na verse, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay at sumasampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao na namatay ay bubuhayin ng Diyos, kundi yun lamang sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya, alam niyo po ba na tayo po ay, uulitin ko po, ang tawag po sa atin kapag nawalan po tayo ng hininga, tulog lamang sa harapan ng Panginoon. Pero sa mga tao, parang ganun po, di ba po, nakikita po natin yung ilaw. Na yung ilaw po, kahit masabi po natin siyang ilaw, pero di po siya nagbibigay ng liwanag, maliban po ba siyang isaksak po, o magkaroon po siya ng power. Ulitin ko po, yung pumbilya po natin, hindi po natin siya sasabing ilaw o magbibigay ng liwanag kapag hindi po siya connected sa kuryente. Ganun din po yung mga buhay po natin. Kahit sabihin po natin na buhay pa po tayo, lumalakad, nakapagsasalita, kumakain, gumagapang o ano paman, ay masasabing tao po tayo na may buhay. Pero sa paningin po ng Diyos, hindi lahat ng tao ay buhay sa Kanya. Kasi yung buhay lamang po yung mga connected sa ating mahal na Panginoon. Yung mga taong sumasampalataya sa Kanya. Na tayo po ay magpimistulang buhay sa harapan ng Diyos kung lagi po tayong connected sa Panginoon. At tayo po ay magpimistulang patay kapag tayo po ay disconnect sa Panginoon. Kaya kinakailangan po natin huwag tayong ihiwalay sa Panginoon. Dahil yung buhay natin wala sa dami ng kayamanan, karangyaan, kasikatan, katanyagan sa mundong ito. Yung buhay po natin ay nasa kamay po ng Diyos. Kaya, yung mga namatay daw po ay muli po silang bubuhayin. Alam niyo po, mas mapalad po yung patay kaysa sa mga buhay na. Lalong-lalo na kapag sila po ay sumampalataya sa Diyos. Napakapalad po nila. Kasi bakit po? Unas, yung mga patay na wala na po silang iisipin, wala na po silang po problemahin. Na kapag sila po yung namatay na sumampalataya sa Diyos, napakapalad po nila kasi malaya po sila sa kaharian ng Panginoon. Yung pagkakaiba lang na yung mga namatay na hindi sumampalataya sa Panginoon, hanggang ngayon, pinaparusahan po sila. Pero yung mga taong sumampalataya sa Diyos, kagalakan, kapayapaan yung nararanasan po nila. Mapalad po sila. Pero tayong mga buhay pa, nakakaranas ng pagsubok, kahirapan, sakit karamdaman, iba't ibang uri ng kalungkutan. Di ba po? Yung mga patay na wala na po silang iisipin, wala na silang pagpupuhusan pa ng lakas. Di ba po? At wala na po silang pangangailangan pa. Tayong mga buhay pa, binabudget na po natin yung mga dapat nating bilhin, yung dapat nating, di ba po? Lahat po na pangangailangan po natin, iniisip pa po natin. Binibigay pa po natin yung lakas po natin para magtrabaho, yung karunungan po natin, ginagamit pa po natin. Yung mga patay, hindi na. Kaya napakapalad po ng mga patay na. Kasi unang-una po, yung mga patay na sumampalataya sa Diyos, sila yung unang bubuhayin. Sila yung unang bibigyan ng glorified body. Babasahin po natin para. Sabi po ng 1 Corinthians.
Sabi po dito sa unang Korinto chapter 50, chapter 15 verse 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Di ba po, yung mga patay daw po ay muling bubuhayin at babaguhin yung kanilang physical na pangangatawan. Kahit nagkalulay, kahit buto-buto na lamang po iyon, muli po silang bibigyan ng Diyos ng panibagong katawan. Kasi yung katawan daw po na may dugo, ay hindi daw po ito magmamana ng mga bagay na hindi nabubulok. Kaya bibigyan daw po tayo ng panibagong katawan na kung saan, kung ano yung katawan ng Panginoong Yesus, ganun din po yung katawan po natin. Hindi po siya nabubulok. Na kapag binigyan na daw po yung mga patay daw po ay nabigyan na ng panibagong katawan at muli na po silang nabuhay, aakyat po sila sa alapaap. At tayo naman daw pong mga buhay pa, ay bibigyan po tayo ng Diyos ng panibagong katawan. Hindi po yung katawan po natin ito kasi panlupa lamang po ito. At bibigyan din po tayo ng Diyos ng glorified body na kung saan yung katawan po natin ay hindi na po mabubulok. At tayo din po ay susunod sa mga nauna na nasa alapaap na. At kapag tayong lahat na nasa alapaap na, ay bababa ang Panginoong Jesucristo para po kunin po tayo. Kaya sinabi niya po sa John chapter 14 verse 1, 2, and 3, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. Kasi bakit po ang Diyos sabik na sabik po na ipaghanda po tayong ng matitirahan? Kasi gusto ng Diyos tayo po ay makasama niya. Kasi sabi ng Philippians chapter 2 verse 11 na hindi tayo hindi tayo tagalupa, tagalangit po tayo. Na kung ikaw po gusto mo mamuhay dito sa lupa ng habang panahon, ay ikaw lang. Pero kung tayo pong lahat, kaya po tayo naglingkod sa Panginoon, hindi para mahatulan ng Diyos. Naglingkod tayo sa Panginoon kasi ibig at nais po natin makasama ang Diyos. Kaya dito pa lang sa lupa, kung ayaw mo nang makasama, makausap, makapiling ang Panginoong Hesus, paano ka ba kaya mananabik sa Kanya? Kasi dito sa lupa, ayaw mo na siyang kausapin. Sa langit, pag nagkasama kayo, nakikita mo siya eh. Hindi pwede na hindi mo siya makita. Kaya kinakailangan dapat dito pa lang sa lupa, tayo po ay sabik na po na maranasan, makausap ang Panginoong Hesus. Kasi bibigyan niya daw po tayo ng panibagong katawan. Na yung katawan pong ito ay hindi na nasisira, hindi na nabubulok. Na napakapalad po ng mga namatay na po kasi sila yung unang bubuhayin ng Panginoon. Sila yung unang makakaranas ng glorified body. Pangalawa lamang po tayo. Kaya napakapalad po nila. Kasi bakit po? Natapos na yung kalungkutan nila, nakaranas na po sila ng kagalakan. Kasi, di ba po, naalala niyo po yung kwento ng mayaman at si Lazaro? Na, yung oras na namatay sila, mahaba na po yung 1 minuto. Yung oras na namatay sila, parehas po sila mayroon pong lugar na pinuntahan. Yung isa po, si Lazaro po, nasa piling ni Amang Abraham. Yung pangalawa po, yung mayaman, nasa Hades. Kaya po siya Hades po, kasi yung term po na ginamit niya po ay sa iba pong lugar. Pero yung totoo po, impyerno po iyon. Na yun po, siya po ay pinapahirapan ng apoy. Di ba po? Di ba po, pag sinasa mo yung daliri mo sa tubig, gaano po kaya karami yung tubig na makukuha po ng daliri po natin? Di ba po? Kakaunti lamang. Pero yun lamang po yung hinihingi po ng mayaman pong iyon. Na kahit isang patak lang ng tubig sa daliri,
minsan lang po yung init na nararanasan po niyo. Gaano po kahirap yung impyerno kung sa ganun. Di ba po? Napakahirap. Kasi, kung dito nga po, kahit 2 baso umiinom po tayo minsan, di pa po tayo satisfy kapag lalong pagpagod po tayo. Naniniwala po ba kayo? Na kapag pagod na po tayo at sobrang init na nararanasan po natin, hindi po sapat yung 2 basong tubig. Yun po yung mayaman, kahit isang patak lang man po, ikakakaunti lang po. Ibig sabihin, napakahirap ng mapupuntahan ng isang tao na hindi sumampalataya sa Panginoon. Kasi sabi ng Pahayag chapter 15, Pahayag chapter 20 verse 15 na yung mga tao daw po na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sila daw po yung may tatapon sa impyerno. At sabi naman po ng Exodus chapter 32 verse 33 na pwede daw pong burahin yung pangalan po natin sa aklat ng buhay. Kapag tayo po ay lumihis sa Panginoon. Kapag di po tayo sumunod sa Panginoon. Kapag hindi po tayo naging tapat sa Panginoon. Na napakapalad nga po natin kasi ang Diyos ay punong-puno po ng pangako. Na kapag namatay tayo, may pangako siya na muli po tayong bubuhayin. Yun po yung sinabi ng John chapter 11, verse 25 to 26. Na kapag yung tao daw po sumampalataya sa Diyos na kapag namatay ay muli siyang mabubuhay. Basahin ko po. Naunawaan niyo po ba? Diba po, sabi po sa John chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Na tayo daw po ay na kahit mamatay ay muling mabubuhay. Na at tayo po ay sabi po sa verse 26 na at sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ibig sabihin, totoo yung pangako ng Diyos sa John chapter 3 verse 16 na sino man tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Di ba po, napakapalad po natin. Bakit paulit-ulit po yung sinasabi po ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos na paulit-ulit po natin paniwalaan yung Kanyang mga salita at mga pangako. Na yun po, napakapalad po natin. Na may salita po tayo ng Diyos na nababasa. May salita po tayo ng Diyos na pinanghahawakan. Na sabi ng John chapter 1 verse 1, na pasimula pa ay naroon ng salita, kasama ng salita ang Diyos at ang Diyos ay salita. At sabi ng John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita. Diba po, si Jesus Christ po ay naging tao. Na kung saan ibinayad niya yung kanyang buhay. Inialay niya sa krus ng Kalbaryo para magkaroon lamang po tayo ng buhay na walang hanggan. At sino po ba tayo para hindi siya paglingkuran? Diba po, napakapalad po natin. Ang Diyos nangangako, bibigyan niya tayo ng glorify body kapag tayo po ay namatay. O kaya, dumating man siya, mag-rapture man, bibigyan niya tayo ng glorify body. Na kung saan, yung mga sinasabi po ng Lord, puro pabor po sa atin. Pero bakit hindi maunawaan ng mga tao na napakahalaga na maglingkod sa Panginoon? Di ba po? Bakit hindi maunawaan ng iba na napakahalaga na magbigay sa gawain ng Diyos? Ngayon ko na nga lang yung narinig eh. Ngayon sinabi na, yung pagbibigay ay hindi lang utos ng Diyos, kundi ito po ay nasa puso ng Panginoon. Ngayon ko lang yun narinig. Kasi bakit po? Yung revelation po ng Panginoon tuloy-tuloy. Kahit paulit-ulit po natin siyang sinasabi, may panibago pa rin ng Diyos na sasabihin. Kapag nagbasa ka ng isang libro, kung ano yung nakasulat, kung ano yung sinasabi doon, yun na yun. Naniniwala po ba kayo? Di ba po kung ano yung explanation noon, yun na po yun. Pero kapag binasa mo po yung Biblia,
itong Bible po, kahit paulit-ulit mo po siyang basahin, hindi pare-pareho yung ipapaunawa sa iyo ng Panginoon. Kasi po ang Diyos ay hindi po limitado yung kanyang kaisipan. Hindi siya katulad ng tao, na kung ano lang yung naunawaan mo ay yun na yun. Kaya hinahayaan at inuutusan tayo ng Diyos na bulay-bulayin yung salita niya kasi hindi matitigil ang Diyos magpaunawa sa atin. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi limitado. Ang salita ng Diyos po ay, napakamakapangyarihan. Kaya sabi niya na basahin nyo. Kasi may panibago siyang ipapaunawa sa iyo. May bago siyang ipapaunawa sa atin. Kasi alam niyo po ba, kaya napakahalaga po na makinig po tayo ng mga salita ng Diyos. Kasi hindi lahat po naunawaan po natin. Aminin natin sa hindi. Kahit ako po, kahit pag nagbabasa po ako, hindi lahat nauunawaan ko po. Kaya yung ginagawa po, lumalapit po ako sa kanila o sa iba. Na tinatanong ko po ito, ano yung ibig at gustong sabihin ng Panginoon na iparating dito. At minsan naman po, nagsisearch po ako sa Google. At minsan po, nakikinig po ako ng ibang mga ngaral. Kasi bakit po? Hindi lahat ng nababasa ko nauunawaan ko. Yung una po natin ginagawa, nagpe-pray po tayo, nagtatanong po tayo. Pag mayroon na po tayong natanggap na naunawaan o revelasyon, hindi pa po yun sapat, mas gusto pa po natin na mas mataas pa. Kaya minsan naghahanap po tayo ng ibang mga ngaral. Ibang nagsishare po ng Word of God. Para mas lalo po nating maunawaan. Kasi tulad po ng sabi ni Ate Pep na yung pagbibigay, higher and higher and higher. Di ba po, ganun din dapat po yung gusto po nating maunawaan sa salita ng Diyos. Hindi sapat yung naunawaan mo. Kundi, ibig at nais mo pong malampasan po ito. Kasi, di ba po kapag nakakatuklas ka ng mas higit, mas lalo ka nagiging mas magalak. Yung parang may ginagawa ka na isang bagay tapos yung isang bagay pong iyon ay hindi kaya ng kapwa mo pero nagawa mo. Di ba po masaya? Ganun din po sa Word of God. Kapag yung mga bagay na hindi natin naunawaan pero ipinaunawa sa atin ng Diyos, napakabalad po natin. Kasi bakit? Yung, di ba po, hindi na po natin banggitin yung ibang church. Na yung, di ba po, nagbabasa po sila ng Bible. Alam po nila yung Ten Commandments. Di ba po? Pero bakit puro pa rin po Diyos-Diyosan sa loob ng kanilang simbahan? Pare-parehas naman po tayo nagbabasa ng Bible. Si Apostol Pablo po, kung yung panahon po niya o yung panahon po natin, siya po ay isa na dapat Pope Francis po, si Apostol Pablo ng panahon. Pero bakit nung naglakbay po siya sa lugar, daanan po ng Damasco at na-encounter niya yung si Jesus, ano yung sinabi niya? Panginoon, sino po ba kayo? Nagbabasa rin po yun ng Bible. Bakit hindi niya kilala si Jesus? Ibig sabihin, hindi porkit nagbabasa ka ng Bible o ng Biblia, kilala mo na talaga ang Diyos. Kaya napakahalaga ng encounter po sa Panginoon. Kasi kapag hindi mo na-encounter ang Diyos, hindi mo naranasan ang Diyos, hindi mo makikilala ang Diyos. Parang ganito po siya. May kilala po tayong tao. Pero hanggat hindi natin nakakasama yung tao pong yun, hindi natin makikilala yung kanyang ugali. Hindi natin makikilala kung ano yung gusto niya at kung ano yung ayaw niya. Ganon din po sa Panginoon. Hanggat hindi natin na-encounter ang Diyos, hanggat hindi natin siya kinakausap araw at gabi, madaling araw, hindi natin malalaman kung ano yung ayaw, kung ano yung gusto niya. Diba po? Kaya kinakailangan na tayo po ay manalangin. Kasi sa pamamagitan ng pananalangin, doon po tayo po magtatagumpay. Doon po natin makakausap ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin. Sa totoo nga po, kahit di po tayo nagbabasa ng Bible, kahit mag-cellphone po tayo sa Facebook, marami po tayong mababasa. Kahit mag-search lang po tayo, minsan marami po tayong napapanood. Iba po, napakapalad po natin ngayon. Alam niyo po ba, nung sinusulat pa lamang po itong Biblia, na yung panahon po nila ng mga early church, kapag naisulat na po yung 1 Corinthians, ipapasa po ito sa panibagong church po. Hindi po buo yung nababasa po nila nung panahon po ng early church. Na
itong Old Testament po, yung 39 books, nung hindi pa po siya, ano po, sinusulat pa lamang po sila ng mga propeta. Hindi po agad nila ito nababasa lahat. Kinakailangan po nila na pumunta sa sinagoga, manghiram po ng salita ng Diyos, ng mga sinulat ng mga propeta. Tayo po, napakapalad po natin. Itong 66 books, pwede nating hawakan, pwede nating basahin. Kahit saan po tayong magpunta, kahit sa cellphone, pwede na po tayong magbasa ng Bible. Sila po, kinakailangan pa po nilang maghintay ng napakaraming araw para po sila makapagbasa ng salita ng Panginoon. Diba po? Pero bakit ganun na lamang po yung katatagan po nila sa paglilingkod? Bakit hanggang buhay po nila kapalit ay naglingkod pa rin po sila sa Panginoon? Kahit yung mga anak nila ay pinapakain na po sa mga leon, hindi pa rin po sila nagpabackslide, hindi pa rin sila nagtitisod. Tayo minsan yung iba, napagsalitaan lang, nagdamdam na, tumaligo na, ayaw pa na sa church na yan. Sila po yung anak nila, pinapakain na po sa leon, yung iba po pinupugutan ng ulo, yung iba po, pinagbababato hanggang sa mamatay. Pero bakit hindi sila tumatalikod sa Panginoon? Nang dahil po sa napakalaki nilang pag-ibig sa Diyos. Kasi bakit po na-encounter po nila ang Panginoon? Yung encounter natin sa Diyos, ito po yung magiging dahilan para hindi natin maiwan ang Panginoon. Kasi hindi naman talaga yung Diyos yung nang-iiwan, kundi tayo po. Ang Diyos nandyan lang po siya. Palagi naghihintay po sa atin. Kaya sabi niya na tayo pong lahat na namatay, buhay pa po, hindi tayo mauuna sa mga namatay na. Na yung mga namatay po, bibigyan sila ng glorified body. At sunod naman tayo naman po. Kaya wag daw po tayong mamanglaw katulad ng mga tao na walang pag-asa. Tayo daw po ay kinakailangan po natin maging matatag, may pagsubok man o wala. Yung katapatan natin sa Panginoon ay palagi pong itong presente. Hindi lang sa oras ng malakas po tayo, kundi yung katapatan natin sa Panginoon sa oras din po ng pagsubok na nanatili tayong tapat sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, yun po, napakapalad po natin na may Diyos po na nagmahal po sa atin. May Diyos po na nag-alay ng buhay para po sa atin. Na ibig at nais po ng Diyos na tayo pong lahat ay hindi po mawalan ng kabuluhan po yung ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya niya po ibinigay po yung kanyang sarili. Na sabi po ng last verse po dito na sinabi na kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. Na sabi po sa pamamagitan ng salita pong ito. Walang ibang salita na magpapalakas ng loob ng isang tao kundi yung salita lamang po ng Panginoon. Na kapag nalulungkot yung kasama mo, yung kaibigan mo, sinasabihan mo, mahal ka ng Diyos. Diba po? Nung nalulungkot po ako, di ko po alam kung ilang beses ko po yung sinabi. Siguro mahigit sa 30 plus ko pong sinabi na mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. At nung paulit-ulit ko pong sinabi na mahal po ako ng Diyos, bigla pong tumulo yung luha ko po. At doon ko po naranasan yung pagyakap ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan po yung salita po ng Diyos ay wag po natin itong, isasantabi lang. Kinakailangan po natin na ito po ay palaging ipapaalala. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lalakas yung loob ng iba at maging tayo. Kaya, sabi nga po dito po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, magalak kayo palagi. Bakit po kaya inuutusan tayo ng Diyos na magalak tayo palagi? Tatanungin ko po kayo. Bakit po kaya tayo inuutusan na magalak tayo palagi? Bakit nga po tayo? Kasi po, kaya niya po tayong inuutosan na magalak palagi dahil hindi sa lahat ng oras masaya po tayo. At hindi po sa lahat ng oras wala po tayong pagsubok. Kundi darating at darating yung oras na magkakaroon tayo ng pagsubok. Minsan nga po, pangalan po yung
makakasalubong pa natin na yung pinakaayaw po natin. Ito na naman si ganito. Di ba po sa trabaho, hindi po yun mawawala kapag sa trabaho. Mayroon kang isang taong kinakainisan. Na yung bida-bida na trabaho, di ba po? Kasi di po yun mawawala, yung bida-bida kapag sa loob ng trabaho. Yung feeling boss. Pero kapwa mo lang naman pala. Kapwa mo lang, kaparehas mo lang ng antas sa trabaho. Tapos feeling boss po sila. Di ba po, di po yan. Kaya sabi po dito, magalak kayo palagi. Kasi hindi sa lahat ng panahon ay magiging masaya. Kaya inuutosan ng Diyos na maging magalak ka. Kasi kapag nakaharap mo yung tao o nakasalubong mo yung tao na pinakaayaw mo, kailangan mo pa rin maging masaya alang-alang sa Panginoon. At yung kasunod po dito, sabi niya po, palagi kayong manalangin. Kasi, bakit niya po tayo inuutosan na palaging manalangin? Kasi yung tila po natin, napakahirap po nitong kontrolin. Ito po yung parte ng katawan na napakahirap paamuhin. Napakahirap kontrolin. Nainalin tulad nga pa nga po ito sa napakalawak na ano po, na kagubatan na kung saan, na yung maliit na apoy kaya niyang pasiklabin yung buong kagubatan. Nainalin tulad pa rin po yung dila. Sa napakalaking barko, mayroon napakaliit na timon na pwedeng mag-control. Ganon din daw po yung dila. At sabi po ng Santiago, katulad po ito ng gangrena po. At gangrena po yung pagkasabi po doon. Yung gangrena po, siya po ay kung sa sakit, cancer po siya. Na kung saan, na kapag nagka-cancer yung isang tao, wala na pong lunas na kung saan na aapektuhan yung buo niyang pagkatao. Ganon din daw po yung dila po natin. Na kapag nakapagsalita tayo ng hindi maganda, apektado yung buong katauhan po ng isang taong mapagsasabihan po natin. Kaya napakahalaga po na ingatan yung ating mga dila. Kaya, yun po, kaya sabi palagi kayong manalangin. Kasi kapag hindi ka nagpe-pray, di mo makukontrol yung mga sinasabi mo. Kapag hindi mo kinakausap ang Diyos, hindi ka makukontrol ng Espiritu ng Diyos. Kaya kinakailangan mo magpakontrol sa Espiritu ng Diyos at kinakailangan mo na lagi kang manalangin kasi pag di ka nanalangin, walang magkukontrol sa iyo. At yung dila mo, napakahirap nitong kontrolin. Kahit ano pwede nating sabihin at kahit sino pwede nating masaktan sa pamamagitan ng ating mga labi. Kaya napakahalaga na palagi kayong manalangin. Hindi ako, hindi tayo, kundi tayong lahat. O sa araw po ng bukas, may season of prayer and fasting na naman po. Kaya napakahalaga na palagi po tayong manalangin. Kasi bakit po? Dito po natin mapapakita sa Diyos na mahal natin siya at dito natin maipapakita sa Diyos na inaalaw natin siya para makontrol niya po tayo. Yun po yung napakahalaga po. Kaya po tayo inuutusan na tayo pong lahat ay manalangin. Sabi po dito sa huli, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nasabi po dito, palagi daw po tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi bakit po kaya tayo inuutusan ng Diyos na palaging magpasalamat? Bakit po kaya? Mamaya may quiz po tayo. Kaya po tayo inuutusan po ng Diyos na palaging magpasalamat. Kasi bakit po? Sa pangit na nangyari, kinakailangan pa rin po natin ipagpasalamat ito sa Panginoon. Kasi huwag mong tingnan yung pangit na nangyari, tingnan mo yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa likod ng pangit pong yun na pangyayari. Kaya yun po, kinakailangan na palagi po tayong magpasalamat. Kung kayo nga po mga magulang, pag nagpasalamat ang inyong mga anak, lubos kayong nagagalak. Kapag na-appreciate yung inyong ibinigay, maliit man ito, pero na-appreciate ng inyong mga anak, nagagalak kayo. Kapag sila'y nagpapasalamat, higit na nagagalak ang Panginoon kapag tayong mga anak niya ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Kaya yun po mga minamahal kong kapatid, na napakahalaga po na anuman yung kaharapin natin sa mundong ito, palagi po tayong masaya.
Huwag tayo maging katulad ng sanlibutan na para daw kung walang pag-asa. At kung para naman daw po sa mga namatay, huwag daw po tayong maging malungkot kasi bibigyan daw po sila ng Diyos at bubuhayin po sila ng Diyos. At kapag bumalik ang Panginoon, sila yung unang bubuhayin, hindi po tayo. At tayo pong lahat, kapag nabigyan na po ng glorify body yung mga namatay na po, tayo naman po yung kasunod. At tayo po ay sama-samang aakyat sa alapaap at tayo po ay sasalubong sa Panginoong Hesus. At kapag nandun na po tayo sa alapaap at kasama na po natin si Jesus, tayo po ay maghahari katulad ng Panginoong Hesus. Kaya, yun po, sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Mabuti namin Diyos, marami pong salamat. Dahil minsan pa po nagpaalala ka po sa aming mga buhay. Napakahalaga po na paglingkuran. Napakahalaga po na makilala ka. O marami pong salamat, Panginoon. Na minsan pa binigyan mo po kami ng pag-asa. Salamat po dahil ikaw ang tapat mo. Nagpapatutuo ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga pangako na tunay at totoo. Salamat po, Ama, na kahit kailan di mo kami pinagkulo. Na kahit kailan di mo kami pinabaya. O marami pong salamat, Panginoon. Na ang natitira naming buhay sa mundo pong ito. Ang natitira naming oras, araw at panahon. Wala po kaming ibang ibig at nais kundi ilaan po ito para magamit sa iyong karangalan. O marami pong salamat. I-bless mo po ang lahat ng dumalo sa mga oras pong ito. I-bless mo po silang lahat, maging ang nanonood ng live video pong ito. Lahat ng kanilang kahilingan, kung ito'y ayon sa iyong kalooban, ibigay mo po ito sa kanila. Nakikisang ayon po ako. Sabi mo, dalawa man ang magkasundo dito sa lupa ay ibibigay ng langit. Ano man ang ibig at nais po nila, Ama, ibigay mo po. O marami pong salamat. Lahat ng kanilang pinagkakakitaan, i-bless mo po ito. Kanilang mga trabaho, negosyo, Panginoon. O marami pong salamat. Na lagi mo pong i-restore ang kanilang mga kalakasan, Panginoon. Ang kanilang physical na pangangatawan. Ang kanilang tugo, ang kanilang ugat, ang kanilang buto, ang kanilang laman, Panginoon. Ang kabuuan ng kanilang mga katawan, patuloy mong perfect, Panginoon. Na kahit anong uri ng sakit karamdaman ay hindi tumalab po sa kanilang mga puno. O marami pong salamat, ikaw ang aming baluti at ikaw ang aming kalasan. Na kahit anong mangyari sa mundo pong ito, accepted po kami. O marami pong salamat, Panginoon. Salamat mula sa iyong lingkod, Pastora Richie Etradan. Nagbabalik po kami ng matas na papuri, pagluwalhati, pagsamba. Sa pangalan na Jesus, everybody say, Amen. Amen. Kaya sige po, ipinibigay po natin sa MC. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay nisi tayo. Yes, Father Lord Jesus. Lubos kami, O Diyos, ng papasalamat, O God. Hallelujah. Na tagumpay, O Diyos, ang gawain na ito, O God. Hallelujah. Napakabuti po, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Patuloy po, O God. Hallelujah. Na patuloy na baluti ng banal mong kapangyarihan, O God. Hallelujah. Ang lahat, Panginoon, na nagdiriwang, maawit, nagpupuri sa iyo sa araw na ito, God, hallelujah. Sa buhay nila, Sister Feby, O God, sa buhay nila, John, O God, hallelujah. Patuloy mong pagpalain, O God, hallelujah. Mag-asawang ito, O God, hallelujah. Sa iyong ubasan, O God, hallelujah. Patuloy mong gamitin ang kanilang mga buhay, lalo-lalo po, Panginoon, sa kanilang anak na si Zach, O God, hallelujah. Salamat, O God, hallelujah, sa buhay ng bata ito, O God, hallelujah, na sa murang edad ay patuloy mo siyang nagagamit, O God, hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, O God, hallelujah, O God. Pati na rin po sa buhay ni Tatay Engineer, O God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagbulit mong ginagamit, O God. Hallelujah, sa pagdadrive, O God, na makarating, Panginoon, sa dakong mga nagalit, hallelujah. Pagkapat ipinapangalayo, O God, ikaw nga po, Ama, ang tunay, Panginoon.
na nagdarako ng kanilang pangyayabang, O God, hallelujah, Panginoon, sa mga haluluwa, O God, hallelujah, narito, O God, nakakarinig, Panginoon, yung banal mong salita, O God, hallelujah. Patuloy mong uhawiin, O God, hallelujah, ang lahat na nakakarinig, O Diyos, hallelujah, banal mong salita, O God, yamang hindi, Panginoon, nasasayang, O God, hallelujah, ang kanilang pagpunta, O God, ang kanilang, Panginoon, ang naririnig sa takong ito, O God, hallelujah, hindi man sila makapunta ito, O God, alam ko, Diyos, na talos sa kanilang pandinig, O God, sa kanilang puso, O God, hallelujah, mga banal mong salita, O Diyos, hallelujah, at sa buhay, Panginoon, ni Sister Joanna at ni Angelica, O God, patuloy mo silang gamitin, O God, patuloy mo uhawin sa kanila, Panginoon, sa mga puso nila, O Diyos, patuloy na magpatuloy, O God, sa buhay, Panginoon, ang kanilang buong sambayanan sa Dakong Bicol, O God. Maraming salamat po sa ingat, O God, hallelujah, sa dumating man ang pag-o, O God, sa Dakong Bicol, O God, patuloy mo silang pinroteksyonan, O God, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ang buong sambayanan, pero ko, O God, patuloy mong kahabagan, kapatawaran, lubos mo po ikaw, at Panginoon, sa bawat isa, O God, hallelujah, sa buhay ko, O God, sa buhay ng aking asawa, O God, at aking anak, O God, patuloy po kami, Panginoon, na patuloy na hipuin, O Diyos, ang aking asawa, O God, at maging kagamit-gamit ng kanyang buhay, O God, hallelujah, at sa buhay ko, Panginoon, patuloy ko ang aking sinasamba at pinagkakatiwalaan sa lahat, Panginoon, Panginoon, sa lahat ng bagay, O God, hallelujah, man dumating, Panginoon, nakapagsubukod, alam ko, O Diyos, na ikaw ang aking kasama, O God. Ikaw, Panginoon, na aking pinagkakatiwalaan, O God, hallelujah, Jesus. Patuloy, Ama, sa iyo ko lamang po tinataas at pinagkakatiwalaan ang lahat ng ito, O Diyos. At sa buhay ni Pastor Marco, God, maraming salamat po sa paggamit mo, Panginoon, sa kanyang bibig, O God, hallelujah, sa kanyang buhay, O God, hallelujah, ang iyong banal na salita, Panginoon, na nagputawi, O Diyos, sa kanyang buhay, O God, hallelujah. Ikaw nga po ang mga tunay, Panginoon, na magpalali, maging kagamit-gamit, O God, dahil sa lahat ng dako, O God, hallelujah, sa lahat ng kanyang pupuntahan, O God, sa kanyang lahat ng mga kausap, O God, ikaw po ang mga tunay na huminto at patuloy na magpatuloy, O Diyos, hallelujah, lahat ng kanyang mga kausap, ang kanyang Panginoon ng buhay, Panginoon ng bawat isa, O God, hallelujah. Sa iyo namin po, Diyos, tinataas ang lahat, Panginoon, dapat ka, Panginoon, aming sambahin, pasalamatan, dakilan sa pangalan ng aking mahala, Panginoon. Sa lahat ay magsabi ng Amen, hallelujah, at tayo po ay magdamayan sa oras na ito.